Shoutout nga pala sa dalawang miyembro ng medyo malakas na nilalang. Sa pagpapatuloy ng kwento, nang tumayo ito, agad nagpakawala ng malamig at nakamamatay na presensya, kasabay ng nakasisindak na kislap sa kanyang mga mata. Nagulantang ang mga disipulo ni Nazuan, sapagkat hindi nila napansin ang dalawang ito kanina. Naging malinaw na ang mga ito ay kabilang sa mga tinaguriang Black at White Impermanence ng Sun Moon Ghost Sect, mga nakatatandang kultibador na kilala sa pag-ani ng mga kaluluwa at pagpatay ng walang pakundangan. Ang babae ay si Bai Yinzi, nasa ikatlong antas ng Golden Core, samantalang ang lalaki ay si Qing Yangzi, nasa ikaapat na antas ng Golden Core. Agad nilang ipinakita ang kanilang kapangyarihan. Mula sa mga kamay ni Qing Yangzi, lumipad ang kadena na parang buhay at diretsyong umatake kay Xiao Xuan. Sa unang iglap, madali lamang nakaiwas ang nakatatanda. Ang kadena ay bumaon sa puno at nag-iwan ng malaking guwang, tanda ng bangis at bigat ng pagkakagawa nito. Ipinagyabang ng lalaki na ang sandata niyang iyon ay pinanday gamit ang dugo at kaluluwa ng libong katao, at ang sinumang matamaan ay tiyak na magiging alabok ng buto. Habang abala ang kadena sa paulit-ulit na paghabol, lihim namang kumikilos si Bai Yinzi. Mula sa ilalim ng lupa, sumulpot ang asul na enerhiya na hugis mga kamay at anino ng kaluluwa, agad na kumapit sa mga binti ni Xiao Xuan. Unti-unti siyang inipit upang hindi makagalaw. Itinaas ng babae ang hawak niyang pamalong may tinik, ipinagyayabang ang kapangyarihang nakalapat dito, isang pamalong pinanday sa kaluluwa ng libong nilalang, nilikha upang dudurugin ang kaluluwa ng sinumang matamaan. Sa kabila ng pinagsamang pag-atake ng dalawang kilabot na alagad ng Sun Moon Ghost Sect, nanatiling kalmado si Xiao Xuan. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba, bagkus ay tila natutuwa pa sa ipinapakitang pakikipagtulungan ng dalawa. Habang si Bai Yinzi ay nagbabadyang ibagsak ang kanyang armas, at ang mga kaluluwa ay patuloy na kumakapit sa kanyang mga paa, unti-unti namang kumislap ang kakaibang liwanag sa buong katawan ni Xiao Xuan. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, tanda ng tiwala sa sarili at sa lakas na matagal na niyang pinanday. Mula sa kanyang katawan ay umapaw ang ginintoang espiritual na enerhiya, kumalat na parang isang umuusbong na araw sa gitna ng kadiliman. Kasabay nito, nagsilabasan ang libu-libong espada ng liwanag, makakapal at siksik, lumulutang sa paligid niya at nakahanda sa isang utos lamang. Sa isang galaw ng kanyang kamay, ang mga espada ng ginintoang enerhiya ay nagtipon at bumuo ng isang higanteng bilog sa kanyang harapan. Mula roon, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng espiritual na espada, dumaan na parang bagyong may dalang 10,000 kidlat. Ang tanawin ay nakasisilaw, tila pagbagsak ng mga bituin sa lupa. Sa una, nagpatawa pa sina Bai Yinzi at Qing Yangzi. Para sa kanila, simpleng pagpapakita lamang ng lakas ang mga espadang iyon at hindi makakasira sa kanilang makapangyarihang sandata. Ngunit ilang saglit lang ay nagbago ang lahat. Ang gininto ang liwanag ay tumagos at winasak ang kadena, hindi man lamang napigil ng dugo at sumpang bumabalot dito. Ang pag-atake ay dumiretso kay Qing Yangzi, at bago pa siya makapagbalikwas o makapagdepensa, ang isang espada ng liwanag ay tumama diretso sa kanyang noo. Isang sigaw ng pagkabigla at takot ang binitiwan niya, ngunit agad ding naputol ng tuluyan. Sa sumunod na sandali, bumulagta si Qing Yangzi, at ang gininto ang liwanag ay nagpatuloy sa pag-ikot sa paligid, nananatiling handang dumurog sa sinumang magtatangkang sumalungat kay Xiao Xuan. Matapos mabutas ng gintong espada ng liwanag ang noo ni Qing Yangzi, kumawala mula sa kanyang kadena ang makapal na dugo at nakabibinging enerhiya. Ang dating malakas at mapanghamong tinig ay napalitan ng isang maikling ungol bago siya tuluyang bumagsak, wala ng buhay. Ang tanawin ay nagdulot ng matinding hilakbot sa lahat ng nakasaksi, lalo na kay Bai Yinzi na biglang namutla na parang kandilang nauupos. Halos hindi makapaniwala sa nakita, paos niyang ibinulong sa sarili ang takot at pagkabigla sa kapangyarihan ng espiritual na espada. Hindi na nag-atubili ang babae at agad na tumalikod upang tumakas. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, halos wala ng direksyon kundi makalayo lamang sa nakatatanda. Habang tumatakbo, nanlilisik ang kanyang mga mata sa kawalan, iniisip na ang kapangyarihang ipinamalas ni Xiao Xuan ay lampas sa inaasahan. Para sa kanya, ang ganyang sining ng espada ay marapat lamang sa antas ng isang tunay na nascent soul cultivator, at hindi dapat kayang gamitin ng isang taong sinasabing nasa earth grade pa lamang.
Ngunit hindi siya nakalayo. Mula sa likuran, malamig at matalim na tinig ang tumagos sa kanyang pandinig, kasabay ng pagbugso ng espiritual na presensya. Si Xiao Xuan, hindi man nagpumilit kumilos, ay marahang nagtataas ng dalawang daliri, pinakawalan ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Surging Wave Sword Art. Agad na nabuo sa hangin ang gintong espada ng enerhiya, dumaluyong at sumugod patungo kay Bai Yinzi na halos sumabog sa sindak ng masilayan nito. Walang ibang nagawa ang babae kundi grit-in ang kanyang mga ngipin at iwas-iwas ang kanyang dambuhalang pamalo na puno ng tinik. Mula rito, biglang kumawala ang bugso ng asul na mga kaluluwa, bumuo ng malawak na bilog na nagmistulang pader na umiikot sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang mga kaluluwang ito ay nagsimulang mag-ikot-ikot, bumuo ng matinding alon ng depensa, nagsusumikap na pigilan ang gintong espada ng enerhiya na mabilis na papalapit. Sa kanilang desperasyon, naririnig pa ang mahihinang bulong, mga tinig na sabik na kumawala, nagsasabing kung masira ang pormasyong ito ay makalalaya sila. Ngunit ang Surging Wave Sword Art ay hindi simpleng sining ng espada. Bukod sa matinding lakas ng pagwasak, dala rin ito ang liwanag ng kaliwanagan na nagbibigay gising sa mga nakulong na kaluluwa. Habang dumarampi sa kanila ang gintong enerhiya, unti-unti silang nagising at tumigil sa kanilang tungkulin bilang tagapagtanggol. Sa halip, bigla silang bumaling laban kay Bai Yinzi. Ang mga nilalang na dati niyang sandigan ay ngayon naging mga tagapaghiganti, sinugod siya ng sabay-sabay, kinagat at pinunit ang kanyang laman habang humagulgol siya sa sakit at takot. Ang kanyang mga sigaw ay kumalat sa kagubatan, ngunit walang nakinig ni isang nilalang. Ang mas marami pang espiritu ay sumiksik sa paligid niya, hanggang sa hindi na makita ang kanyang anyo sa kapal ng mga anino at kaluluwa. Ilang saglit pa, ang lahat ay naputol sa isang nakabibinging katahimikan. Nang mawala ang ulap ng mga espiritu, wala nang natira kundi ang mga pira-pirasong damit na nilamon ng dugo. Ang mga kaluluwang napalaya ay unti-unting umahan sa himpapawid, nagiging mga mumunting ilaw na tila mga bituing gumagalaw. Sa katahimikan ng kagubatan, itinaas ni Xiao Xuan ang kanyang kamay, at sa kanyang mga labi ay bumigkas ng basbas na magbibigay pahinga sa mga espiritong matagal nang nakakulong. Ang mga ito ay dahan-daang naglaho, nagsilbing alon ng pag-asa sa ilalim ng malawak na langit. Habang ang mga disipulong sina Buuri at Li Qingquan ay nananatiling nakatulala, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan, malinaw sa kanilang isipan na dalawang matatandang haligi ng Sun Moon Ghost Sect ay nabura sa loob lamang ng dalawang galaw ng nakatatanda. Ang kanilang hinala ay bamigat, marahil ay lampas na sa Earth grade ang tunay na kalagayan ni Xiao Xuan. Samantala, si Shinoo ay tuwang-tuwa. Mabilis siyang tumakbo papalapit, bitbit ang lahat ng bagay na kanyang nakuha mula sa mga katawan ng dalawa. Punong-puno ng sigla, ipinakita niya ang mga nakalap na bag at kasangkapang espiritual. Walang pasubali, iginawad ni Xiao Xuan ang papuri sa kanyang alagad, maging ang naunang pouch na nakuha mula kay Zhang Yi ay ipinahiram na rin niya rito. Ang kabataang disipulo ay halos sumabog sa tuwa, ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga tala sa langit. Ang dalawang disipulo ng Hongmang sect ay hindi makapaniwala. Para sa kanila, ang lahat ng yaman at kagamitan na yun ay maituturing na buong ipon ng dalawang mataas na nakatatanda ng Sun Moon Ghost Sect, at ngayon ibinibigay lamang ng isang guro sa kanyang alagad na para bang hindi mahalaga. Si Buuri ay bahagyang napakamot sa ulo, hindi alam kung paano tatanggapin ang kanyang nakikita. Si Li Qingquan naman ay hindi maitago ang pamumula ng kanyang mukha, halatang naiinggit at humahanga ng sabay. Sa oras na yun, sinuri ni Shinoo ang laman ng mga bag. Nang makita ang napakaraming espiritual na bato at elixir, halos manginig ang kanyang mga kamay. Libo-libong mababang antas na spirit stones, daan-daang elixir, at mga bihirang halamang espiritual ang kanyang hawak. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili sa pagtatanong kung paano niya magagamit ang ganitong karaming kayamanan. Subalit mariing inutos ni Xiao Xuan na lahat ng iyon ay kanya na, at dapat niyang ingatan at itago ng mabuti. Sa loob-loob ng nakatatanda, lihim siyang nagalak. Sa pagtanggap ng sistema ng gantimpala, sunod-sunod na mga bihira at mataas na uri ng bagay ang dumating, libu-libong espiritual na bato, elixir na bihirang matagpuan, at maging mga singsing na may napakalawak na espasyo para sa imbakan. Nang bilangin niya ang lahat, napagtanto niyang ang halaga ng kanyang natamo ay umaabot sa tinatayang bilyon-bilyong katumbas ng mababang antas na espiritual na bato.
Ang tanawin sa kanyang isipan ay siya, nakahiga at naglalangoy sa bundok ng mga kayamanan, isang tanda ng kanyang biglaang pag-angat sa yaman at lakas.